Yung i-share ko lang naman ng mga strategies, the strategy that I do. Diba? Pag ako nagtutok ako sa client, hindi ako nagpipreach eh. Ang tinuturo ko sa client is yung ginagawa ko as a breadwinner, why I get insurance. Same thing with how I share the strategies sa mga co-financial advisor ko. Ang i-share ko sa inyo dito is yung alam ko nag-work sa akin. Yung tested ko na. So may promise to you, kung if you listen closely and apply the strategies na matututunan nyo dito immediately, you will see result within 3 months. Right now, dapat we should embrace a digital first approach. Meaning na yung mga technology that's available for us, dapat in-embrace yun na yan. So for example, so yun, yung ChatGPT, yan narinig yun na yan, di ba? So dapat leverage that tool. Dapat use yung tool na yan in terms of messaging and communicating with your client. So for example, let's say, kasi ako for me, pagdating sa chat, I can close a client using chat. Na yung pag binabasa niya yung message ko as if I'm talking to him. Diba? Na pag tumawag ako sa kanya, instantly build na yung rapport because of my previous chat. Ako gagamitin yung ChatGPT sa pag-follow kay client. So, actually, napakadali lang eh. Dun sa field ng ChatGPT, type mo lang, refine, make this persuasive. Tapos lagay mo yung message na gusto mong ibigay. Tapos copy-paste, edit mo konti, i-send mo na. Okay, so napakalaking tool, napakalaking bagay niya. Especially when we follow up payment, medyo pressure sa'yo, pressure din kay client. Diba? Kasi pera yan eh. So dapat i-maximize mo yan, yung kung paano mo yung follow up si client, paano mo papaintindi sa kanya yung pag-follow up niya. Ang payment is for his own good, without pressuring him to pay. Back in the old days, di ba, TV lang eh. Nung ka lang makakapag-market, babayad ka ng malaki. Pero right now, i-maximize natin, libre yan. Di ba, before ka pa makita ni client, nakilala ka na niya. Na-build mo na yung rapport mo sa kanya. Kasi ang social media is selling one to many. Diba? Meron tayo yung sales, mag-usap tayo one-on-one, pero social media, it's selling one to many. So, ako kasi, I'm a fanatical prospecting. If nagkakaroon kayo ng problema sa sales nyo, sa income nyo, sa mga benta nyo, ang number one reason lang dyan, if we will analyze it, is yung prospecting activities nyo. Closer, baka mas magagaling pa kayo mag-close ng client than I suck at closing. Ang closing ratio ko, last year, parang 25% lang. Kumbaga sa 65 na yan, that's only 25% of the people I talked last year. So dapat as a financial advisor, dapat yung prospecting, dapat you see it as your lifestyle. Okay, hindi siya yung prospecting na sa isang araw, yung 30 minutes ko prospecting lang, after that, hindi na ako magpo-prospect. Okay, pwede naman yun, mag-work yun, pero hindi niya mabibigay yung income goal or whatever goals that you have here sa insurance. So paano ba yan? So paano mo ba ma-adapt yung prospecting as a lifestyle? So for example, let's say sa gym, yung activity ko na yon is also my prospecting activity. Hindi naman ibig sabihin na habang nagbubuhat, tatanong insurance ka na ba, sir? Hindi gano'n. So, when we say, paano ko siya nagiging prospecting activities, nag-build ako ng relationship with other gym members. Hindi ko sinasabi na I'm from insurance industry. So, hindi nila alam, pino-prospect ko na sila. Inaalam ko yung may anak na ba to, single ba to, anong work niya, capable pa siya financially. Diba? So, pinoprospect ko na sila through simple conversation. Nilalag ko na yan. So, dapat gano'n. So, let's say, nakapila kayo sa Starbucks. Diba? Minsan, mahaba yung pila sa Starbucks. Ako, rule ko, basta your
3 feet to 2 feet away from me, automatic na yung kakausapin kita. Kumbaga, ako kasi introvert ako eh. Introvert talaga ako. So ako yun, practice ko yun. Basta katabi kita, malapit ka sa akin, kahit ayoko ikaw kausapin kita. Kahit small talks na. Every time kung nasan ka, it does not mean na you offer a plan to a person, but you have to build a network. Okay, so ako napakarami ko ng pagkakataon na talagang yung kinausap ko lang small talks lang. Then, a weeks or months after, naging client ko na. So it does not, hindi naman siya ganun agad at the start. Pero once you build the habit, di ba sabi nga ni Sir Jeff, the habit of doing it, masasanay ka na eh, ma-filter na ako na, tinanong niya ako, sabi, ikaw ano ba ginagawa mo? Sabi ko, I help OFWs na makapag-ipon para pag they decided na umuwi na sa Pilipinas at mag-stay for good here. They have the ability to do it. So sabi kong ganun. So, practical yan ha. Diba? So by that, diba? Okay, parang it makes sense. So makakapag-build ka na agad ng prospecting mo, masusulat mo na ito yung target prospect ko for the next week. As a financial advisor, dapat meron tayong multiple sources of prospect. Hindi lang puro Facebook, hindi lang warm market mo, hindi lang yung referral mo. Dapat at least meron kang 5 na pinanggagalingan ng prospect mo. Para ka nangingisda. Di ba ang mangingisda, hindi naman yan magsiset dito, tas tutulog siya, tas titignan niya kung okay yung trap na nilagay niya. So marami siyang nilalagay na trap. Para yung trap niya dito, kung wala siyang mahuling isda dyan, may mga susunod pa siyang titignan ng mga sinet niyang bait. Okay? So sa financial advisor, dapat ganun ang thinking natin. Unang-una dapat yung social media platform nyo, dapat yung Facebook, yung friends nyo na yan na nandyan, ang thinking nyo na dapat prospect ko yan. 2022, 2020, yung MDRT ko, parang 70% of those ay nanggaling lang sa pag-chat ko sa Messenger. 70% of those clients. Okay, so dapat maximize nyo yan. Yung mga existing clients nyo, there's 2 ways for you to maximize yung kung paano nyo i-relate yung opportunity with them. Number 1, nagpa-policy review ba kayo? Sa policy review, dapat yung policy review nyo is designed for you to make a resell. Okay, so for example ako, when I talk to a client, lima lagi ang ino-offer ko eh. Siguraduhin ba natin yung sa debt mo, sa sickness, sa retirement, sa education ng kids mo, or funds for future goals. So let's say, hihingan ko yan ano ba priority mo right now? As gusto ko yung sickness. Okay? So kung may sasabay ka right now na paplanuhin din natin, ano pa yung isa? Gusto ko siguro din na yung debt. Okay? So let's say, pera ko siya, yung product natin, health flex, yung health plan. So in-offer ko na sa kanya. A year after, pag nag-policy review kami, titignan naman namin yung hindi niya nasabi. O sir, nasigurado na natin yung sa health mo sa life insurance. Let's revisit naman sir, may bago kang kids, yung education fund. So ito, nakapag-build na ako ng relationship with him. Diba, kliyente na pinagkatiwalaan niya na ako. Sa tingin niyo ba mas malaki na yung chance na pagkatiwalaan niya ulit ako? So, hindi ka maubusan ng client, lalo na kung masipag mag-anak yan. Diba? Lagi ka may educational plan, diba? May health text ka lagi. So dapat, yung existing clients nyo, kumbaga nag-build na kayo, nagtaan na kayo ng oras dyan. So dapat yan, lagi yung, nino-nurture yan. Existing client, pwede rin kayo manghingi ng referral. Nangingi ba kayo ng referral? When do you ask referral? Yes. So yun. So, the best time for you to ask a referral, right after mag-close mo. Right after mag-bayad sa'yo, right after mag-Gcash sa'yo. At that time na nag-bayad yan sa'yo, yun yung highest, kumbaga, yung trust niya sa'yo is highest pag nag-bayad siya. So, paano yun? Paano ko mag-ask ng referral? So, when I ask referral, ang skill ko, so, Mr. Clyde, okay ba yung naging conversation natin today? Nakatulong ba sa'yo yung financial planning natin?
After ko itanong yun, ang next bill ko, so Mr. Client, since nakita mo yung value ng pinag-usapan natin, sino sa isa sa loved one mo, yung sa tingin mo na pwede ko rin matulungan? Just ask one. Minsan nangihintay 5, ginugulo natin isip ng client. Ang 5, sino may 5? Just ask one lang, top of the mind. Wag 5, wag marami. Isa muna. Isang sigurado. So sasabihin ni client, sige, pag-isipan ko. Di sabihin mo, Mr. Client, top of your mind. Sino po ba? Asawa niyo po ba? So sasagot yun. O, yan yung husband ko. So Mr. Client, pwede ba akong after maging available yung contract nyo, I will go sa bahay nyo, natin po yung hard copy contract. Policy delivery tayo, explain na yung laman ng contract. Then, kausapin ko na po si husband. Okay, so ako, once I close sa client, until lifetime ng client ko, meron ako siguradong ano sa kanya sale. Okay? So yan, so ganun ko tinatrabaho existing client. Join din yung mga online communities, yung mga group sa Facebook. So malaking bagay, you have to build your authority sa industry na to. Kasi once you build your authority, automatic na yan, sila na yung lalapit sa'yo. As mentioned ako, 1 or 2 of my close client per month ay nanggagaling sa YouTube and Facebook. So maximize natin yan. Okay? Kasi passive yan eh, yung source of prospect na yan, passive na yan. So ito yung strategy na ginagawa ko on making a marketing video or talking to a client or sa webinar is yung proof promise land. Okay, so ano ibig sabihin niyan? So kanina, nung nag-usap tayo, nakita niyo ba yung unang slide ko? Yung una kong in-explain. Yung proof na itong strategy na ginawa ko help me become MDRT, SFA. Itong strategy na ginawa ko, multiple, lagi akong case counter ako. Hindi ako mababa ng 6 clients per month. Diba? So kung hindi ako nagsimula sa proof, sa tingin ba mas malaking chance na pakinggan nyo ako? Diba? Hindi, diba? Ano lang yan eh? Theoretical, baka theoretical lang yan. Hindi mo in-apply. So sa pag-close ng client, dapat ganun din. Papakita mo yung proof. So paano yan? Pag kumakausap ka ng client, paano mo papakita yung proof? So there's 2 ways for you to show proof. Number 1, let's say meron na kayong experience with claims. Dapat dun sa presentation nyo, may field doon na, Mr. Client, ito po yung mga claims process ko. Critical illness claim, death claim, hospital income benefit. So dapat may proof ka na talagang itong in-offer mo sa kanya is working yan. Okay, dapat may part yan ng presentation nyo, may ganyan. So that's first proof. Second proof na pwede mong gawin is for you to share your own financial planning. Lahat man dito may mga policies. Enough ba yung policies niya? So dapat yun, kaya ako nakaka-close ng maraming client. Kasi ako when I talk to a client, I don't preach. Yung sinasabi ko, dapat meron kang ganito. Ang perfect client for me is a client na nasa 30s at may mga maliliit na anak. Kasi ako, I have 7 years old, 4 years old, and 1 year old. So basta ganyan ang kliyente ko at may financially capable siya, 100% close ko na yun. Kasi i-share ko lang sa kanya yung ginawa kong financial planning for my family. Yun lang. Kahit may insurance pa yan. Kahit may existing policy siya. So i-share ko lang yun. That's my proof. So Mr. Client, ito kasi yung ginawa ko. Ito yung reason ko bakit siya ginawa ko. Clients are not all created equal. Anong ibig sabihin nun? Minsan, let's say, kinausap, ako kasi ang strategy ko, once I talk to a client one-on-one, I do my best na ma-one-seat close yan. Dapat ma-one-seat close ko yan. Because of 2 reasons. Number 1, syempre yung time ko eh. Importante yung time ko na dapat may lahat siya sa ibang activities na gusto ko sa family ko. So dapat, pag kinausap kita, dapat ma-one-seat close kita. Second reason ko, ako I believe so much sa insurance na pag ang client ko ay walang insurance or kulang ng insurance, it's my duty and responsibility na dapat matulungan ko siya. Kasi tomorrow is not guaranteed. I have a lot of experience with my previous prospect na kinausap ko today, a week after, nagkasakit or namatay. Ang dami ko ng ganyang experience. So as much as possible, dapat i-close kita. Pero let's say, hindi ko na-close. Talagang
di pa siya ready. Inaalam ko ngayon yung sincerity niya, honest reason bakit hindi siya pwede magtuloy today. Hindi ako tumatanggap ng sagot na I need to think, ano muna, pag-isipan ko muna. Diba? Pag-isipan ko muna, balikan kita dito ng gantong araw. Siguro sa tagal ko na rin ng pakikipag-usap sa client, nararamdaman ko na kung sincere si client. So when I talk to a client, when you say na pag-isipan ko muna, tatanungin ko yan po bang ninyo pag-isipan? Kung nagustuhan niyo yung plan or kung kaya ng budget. Dalawa lang naman lagi ang reason. Nagustuhan or kaya. May pangatlo pala kung pinagkakatiwalaan ka niya. So pag budget, I try to negotiate. O gusto mo sa client, kung di mo kaya ng 5,000, dito muna tayo sa 1,500. 1,500 ka muna. Saka na lang natin i-build yung 5,000 kung kaya na. So pag kumain siya 1,500, kuklose ko siya kahit ganun kalit. Then, susunod na lang, lalakyan na lang namin. Pero let's say, ang talagang reason niya is yung budget. Hindi available yung funds right now. Kumukuha ako ng commitment with client. Okay, Mr. Client, dapat kung perang problem mo, kailan po ba yung next day na we can meet again? Hindi ako pumapayag na walang commitment sa akin si client ng definite time and place na mag-meet kami ulit. So ngayon, when I set a commitment from him, alam pala gantong definite time kami mag-meet, titingin pupunta agad ako sa ibang opportunity. Okay? Ma-close ko yan, or di ko ma-close, haharap ako sa kabila, may another opportunity ulit sa akin. So dapat ganun ang strategy na ginagawa niyo. Don't live and die with just one prospect, one client. Kung financial advisor, kung ang focus mo is personal performance, ito dapat yung pinofokusan natin. As a financial advisor, meron lang tayong very few na dapat nilalaanan ng time natin. Unang-una yung prospecting, very important. Next is yung pag na-prospect mo, you meet with that client. Third is yung dapat you allot time din sa learning mo. Diba? Dapat yan, hindi mo yan dapat ibibigyan ng time. And yung marketing. Okay? So, breakdown natin. So, dapat, as a financial advisor, 60% of your time or more, nilalaan mo dapat yan sa prospecting and appointment setting. Okay? Kasi yan yung bread and butter mo. Pag di ka naka-close, at wala kang prospecting activity, yari ka na. So, cycle lang yan. Pag di ka naka-close, balikan mo yung bread and butter mo, yung prospecting. Okay? So, 60% of your time. Then, once na-set mo na ng appointment yan, 30% of your time, nilalaan mo na sa meeting with that client. Dapat yung client meeting, dapat when you and your client met, kahit pa paano, may idea na si client regarding dun sa pag-usapan mo. Na pag you meet with your client, dapat kahit pa paano mayroon na siyang awareness sa pag-uusapan. Then 10% of your time, dapat nilalaan mo sa marketing. Yan yung, again, babalik tayo dun sa social media campaign mo. Dapat nag-create ka ng video, maximize yung video, napakalaking bagay niyan. Dapat meron ka ng content everyday, yung pinopost ka. Then, with the same 10%, dapat nagbabasa ka ng libro about sales, marketing. Dapat naglalaan ka ng time na mapag-aralan tong business na to. Yung psychology of people. Kailan ba sila bibili ng insurance? Paano makikreate yung need? Malaki yung effect niyan sa overall success mo sa business na to. Yung nagma-market ka, nag-aaral ka, kung paano ka pa mas mag-grow sa financial advisor. Then yung 10% is content creation with regards to recruitment naman, or paano ba ma-convince yung mga tao to join your team. And yung learning mo sa recruitment na yan. Okay, so but same strategy pa rin. Identify your goal. Once identify mo yung goal mo, saka may alat yung mga critical few na dapat gawin mo to become successful sa industry na to. Okay? So okay ba? Make sense? Yes. Gusto ko na talaga maging MDRT. Yun na talaga yung gusto ko ma-achieve. Pero 2020, 21, 22, hindi ko siya na-achieve. 2023, one of the biggest factor ba't ko siya na-achieve is nagbago yung mindset ko. I'm not thinking about MDRT na. I'm thinking about yung mas malaki pang goal na gusto ko.
for me and for my family. Yung lifestyle, yung income goal. Gusto ko ganito yung income ko para ito yung lifestyle na ma-provide ko for myself and for my family. Regardless kung mahit yung MDRT, dapat ito yung goal ko. Okay? So dapat ganun na yung thinking nyo. So kung gusto nyo maging MDRT, dapat ang goal nyo is yung COT. Okay? Kasi hindi mo mahit yung COT, since ang goal mo yung COT, sigurado mo na yung MDRT. Okay. Pag ang target mo ay COT, dapat ang targetin mo TOT. You work like a TOT para ma-target mo yung COT. Kung gusto mo TOT, dapat double TOT. Yes, correct. Diba? So ganun siya. So you aim high. Dapat kasi pag yung aim MDRT, there's low chance na mahit mo siya. Okay, so you aim for the stars. Sabi nga nila, kasi once you don't hit the stars, you're gonna hit the moon. So same thing, ganun lang din yung strategy na pwede natin mo. Or income goal. Ano bang income goal nyo? Sino lang ba, 20,000, 30,000? Or gusto nyo yung talaga, mega lifestyle na pwede ma-provide ng industry na to. Bonus na lang kung ma-hit nyo. You set a goal. Once you set a goal, ano ba yung 1 step or 3 step higher than these goals? Tapos yun ang i-aim mo. Every day, dapat yan, binivisualize mo na COD na ako, TOD na. When you work, when you talk to a client, dapat feeling mo MDRT ka na. Na yung pag-uusap na ginagawa nyo, hindi utang na loob ng client nyo na naglaan sila ng time to meet you. Dapat both pantay. Nag-meet tayo kasi I know I can add value to you. Alright? Yan. So, adapt a 10x mindset. Okay?